Ted, diretsuhan na lang po. Sa tingin ko ito pong AKAP fund na ito, talagang election fund lang po ito. Oh, nako, magsibig. Ito sinabi na. Sinabi na. Sinabi na ito sinabi na ito dati ni Vice President. Well, masasabi. Dahil sa ayuda na ito, ang laking savings na magagawa ng mga politiko na ito. Kasi nga, no need na sila maglapas ng pera. So yung mga ninakaw nila, mga kaibigan, na sinasabi ni Mayor Magalong, may bulsa talaga nila, hindi talaga nila magagamit para sa eleksyon. Kasi meron na ditong legal na vote buying, mga kaibigan. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating panibagong, dito sa ating Yutang Tabunon PH and dito sa ating panibagong reaction video dito sa mga nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan. Ito mga kaibigan, at sa wakas mga kaibigan, nakahanap na rin ng kakampi si Vice President Sara Rodrigo Duterte, mga kaibigan. Well, kahit sabihin natin hindi talaga literally na magkakampi, no, bilang isang partido, at least mga kaibigan, sa panawagan na sa kanilang mga paninindigan, mga kaibigan, masasabi nating nagkaisa itong si Mayor Magalong at si Vice President Sara Rodrigo Duterte, mga kaibigan. Matagal na nating hinahanap itong mga klaseng tao or mga public servants, mga kaibigan, na titindig o tatayo kasama ni Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte na pumupuna or bumabara dito sa mga politikong harap-harapan tayong niloloko at harap-harapan tayong ninanakawan, mga kaibigan. Okay? O kung kayo, mga kaibigan, na nanonood ng video na ito, ay nandoon pa rin sa topic ng impeachment kay Sara Duterte, naku, gumising na kayo, mga kaibigan. Kasi dito halatang halata, mga kaibigan, na yung impeachment case na final nila kay Sara Duterte ay diversionary tactics lang yun, mga kaibigan. Kasi para matatakpan itong mga kabulastugan na ginagawa ng mga congressmen natin, mga kaibigan. At ito na nga, nagsalita na ito si Mayor Magalong, mga kaibigan. O ito, pakinggan natin. Galing ito sa kay Ted Filon. O konti lang i-play natin, mga kaibigan, kasi baka nakapirate tayo nito, mga kaibigan. At ito, pakinggan natin. Konti lang. Ito. Ano po ang inyong dito kaisipan po at kung mamarapati lang po ng mga proponents nito, pasintabi lang po. Ano po ang inyong kaisipan po at suhestyon po dito sa pagpapatupad ng AKAP na ito at ang kanya pong kahalagahan, no, sa gitna po ng ilang pa mga programa ng gobyerno para po sa pagtulong pinansyal sa mga nangangailangan? Ito, mga kaibigan, comment kayo dyan. Ano po in general? Yung tanong ni Ted Filon, mga kaibigan, tanong po natin sarili natin, para saan po talaga ito? Ano po ang nasa isip ng proponents? Hindi na natin banggitin kung sinong proponents nito or sinong gumawa nito, mga kaibigan. Kung tayo yung observance, mga kaibigan, or kahit let's say tayo ang proponents, ano kaya ang nasa isip natin? Knowing marami pang nakapila doon na most qualified na dapat makatanggap ng tulong galing sa gobyerno, and yet hindi pa nakapasok doon sa 4Ps kasi nga waiting list sila, naghihintay sila kung sino pa yung gagraduate para makapasok sila kasi kulang yung budget talaga. Kahit magkanong budget ibigay dyan, kulang talaga yan. Kasi tulong yan para sa mga mamahirap na tao. And yet gumawa kayo ng panibago na naman. And yet, yung ibang members ng 4Ps, most likely hindi makatanggap doon. Hindi magiging membro doon sa AKAP, sa AIX at sa iba pa. So, ito, tanong ni Ted Filon sa atin. Tanong niya kay Magalong, ano kaya
ang nasa isip or for what purpose kaya ito akap na ito? Comment kayo dyan mga kaibigan kung ano sa tingin nyo. Para sa inyo, parang ano talagang purpose nito? Yung 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 deeper or in general purpose nito mga kaibigan. Of course, in front, alam natin na, well, kunwari tulong ito. Kunwari tulong. Oh. But again, yung behind, yung main reason behind, comment kayo dyan mga kaibigan. Ito, pagpatuloy natin kung anong sagot ni Mayor Magalong dito mga kaibigan. Alam niyo po, Sir Ted, diretsuhan na lang po. Sa tingin ko ito pong akap fund na ito, talagang election fund lang po ito. Oh, nako, mga kaibigan. Ito sinabi na. Sinabi na. Sinabi na ito sinabi na ito dati ni Vice President. Well, masasabi natin, well, kung meron man nakinig, wala na iniwala kasi lumagpas lang sa tenga natin mga kaibigan. Sinabi na ito ni Sara Duterte na bantayan natin itong 2025 elections kasi babaha ng pera. Ipapadaan nila dyan in a form of AKAP, AX, and TUPAD. Ginawang legal yung vote buying. Ano ito inulit ni Mayor Magalong. Kung hindi pa natin ito ma-absorb mga kaibigan, kung hindi pa natin ito maintindihan mga kaibigan, tayo ang lugi nito. Kung hindi pa tayo gigising mga kaibigan, patungkol dito sa mga ginagawa nilang kabulastugan dito sa pera ng bayan, tayo ang mapapahamak nito mga kaibigan. Ito, pagpatuloy natin. Nakakalungkot isipin nyo, sa ngayon, ang ipinapamigay pa lang nito mga nakatanga, ito may mga pondong AKAP at AX. Sa ngayon, yan pa lang ang pinapamigay nila. Hindi pa nila napapamigay yung kanilang mga dinakaw sa gobyerno. Ang tindi ng pasaring ni Mayor Magalong mga kaibigan. Oh. Ang tindi ng... Kasi every year, lahat naman may budget na kung pwede nilang kukunan yan. Ito, sasabihin ko na sa inyo kasi, well, masasabi nating hearsay itong sasabihin ko mga kaibigan, pero galing ito sa reliable source ko mga kaibigan. First-hand experience ito ng mga kakilala ko mga kaibigan. Kahit anong ahensya ng gobyerno, ang daming nakawan mga kaibigan. Again, DPWH, number 1. So kaya nga nagrereklamo tayo mga tao na malaki yung budget ng DPWH kasi alam natin ang kalakaran ng DPWH. Kahit anong deny nila dyan. Anong mangyayari? Number 1, maraming congressman na mayroong construction company. Number 1 yan si Martin Romualdez. At nagiging kontratista yan, naging kontraktor yan ng mga government projects. Sino nagbibigay ng sino ang pasimuno dyan? Yung DPWH. Sino nagbibigay ng budget? Yung Congress. Sino may-ari ng construction company? Yung mga congressman, di ba? So kikita sila dyan. Another way is through kickback mga kaibigan. Ito, galing sa aking kaibigan mga kaibigan na nagtratrabaho sa isa sa mga kontraktor ng government company. Government projects mga kaibigan. Siya mismo mga kaibigan, inutusan siya magdala at magbigay ng pera doon sa isang politiko. Every month yan mga kaibigan. Minsan nga nagdadala siya in cash 2 million. Nilalagay lang niya sa bag niya. Walang bodyguard. Bag lang dinadalhan niya mga kaibigan. And then, immediately papasok doon sa opisina ng politiko. At
papupuntahin siya doon sa isang kwarto na walang video, na walang CCTV, at iiwan yung bag. O again, kontraktor yun ng gobyerno. May project. O. DPWH yan mga kaibigan ha. DPWH yan. Eto pa. Another agency na mayroong corruption. Yung DSHUD mga kaibigan. DSHUD mga kaibigan. Yan yung mga nag-a-approve ng mga project. Yung mga commercial buildings, yung residential, yan yung mga nag-a-approve. Yung sa mga real estate, ganyan. O, ano ang kalakaran dyan? Again, may kakilala din ako nagtatrabaho dyan. Nagtrabaho dyan dati. Hindi niya kinaya, hindi kinaya ng kanyang konsensya yung mga nangyayari dyan. Kaya nag-resign siya. In-explain niya sa akin, ito, halimbawa, may ilang developer na gustong bilhin ang isang property at gawing, halimbawa, condo o residential project, mga kaibigan. So, kailangan niya ng approval at saka license. So, anong mangyayari? Mayroon niyang under the table na bigayan, mga kaibigan, para mapapabilis yung approval, mga kaibigan. So hindi natin yan, hindi malit na amount ang pinag-uusapan natin dyan, mga kaibigan. Millions ang bigayan dyan. At alam niya nasa office ng DSHUD. Kasi nga, mga kaibigan, I think DSHUD, tsaka merong isa pang ahensya, agency dyan, nakatatanggap. So, tatanggap yung direktor, mga kaibigan, para hindi magsalita yung ibang empleyado, mga kaibigan, na mayroong nangyayaring ganyan. Bibigyan lahat ng empleyado para tatahimik, mga kaibigan. So, ang daming ahensya ng gobyerno na meron talagang nakawan. And most likely, kung sinong politiko or opisyal na naglagay ng direktor dyan, magbibigay yan doon sa politiko na yan or doon sa nag-appoint sa kanya. So, ang daming nakawan dyan, mga kaibigan. Dalawang ahensya pa lang yan sinasabi natin. Meron pa yan sa BIR, sa iba. Ang dami pa dyan, mga kaibigan. Kasi nga yung iba, halimbawa sa BIR, meron din akong kakikilala. Kapag hindi ka magbigay sa kanila, hahanapan ka ng issue, mga kaibigan, para magkakaroon ka ng kaso doon sa BIR. So, para tatahimik sila, makalusot yung mo. So, instead na magbabayad ka ng halimbawa 20 million or 30 million na annual tax, o gagawin na lang nila yung halimbawa 10 million o 4 million sa kanila, sa director, 6 million doon sa tax mo as a company. So isa yan sa ang daming ahensya ng gobyerno na nangyayaring nakawan. At nagbibigayan yan sila doon sa mga politiko na tumulong sa kanila na mailagay dyan sa pwesto na yan. At ito na nga sinasabi ni Mayor Magalong. Itong AKAP, AX-TUPAD at iba pa na pinamimigay ng mga politiko, lalo na ngayong darating na eleksyon at ngayong year 2025, galing pa lang yan talaga sa budget ng gobyerno na ginawa nilang legal yung bigaya ng pera. Kasi legal ito, naging programa ito ng gobyerno. So nagmukhang legal. So mangyayari, ito nga sinasabi din ni Sara Duterte na vote buying ito na naging legal in a form of ayuda or tulong, mga kaibigan.
In-insert ito noong 2024. Ang plano tinanggal for 2025 yet na ibalik mga kaibigan. Ito, papatuloy natin. So, yung palang binibigay nila, pera palang ng gobyerno, pinalabas na nilang kanila. So, talagang napakalaki ho ng kanilang election money. Kaya nakakalungkot. Kaya ako naman, tuwa-tuwa naman ako na magkakaroon na ng guidelines yung AKAP na yan. Actually, pati na rin ho yung AXP, naabuso na rin ho yan. Kita naman namin yung naramdaman namin. Nako mga kaibigan. Again ha, pera pa lang ng gobyerno yan. Basically mga kaibigan, yun nung last year, 2024, yan ang AKAP at saka iba pang ayuda, walang clear na guidelines. So nangyayari mga kaibigan, yung 400,000 na waiting list doon sa 4-piece na considered poorest of the poor mga kaibigan, sila yung pinagpasakripisyo natin. Sila yung nagdudusa o nagsasuffer dahil dito sa pinapatupad na AKAP. Kasi nga nag-cut ng budget eh. Lalong kukunti yung mai-enroll pa doon sa 4-piece. Nung umpisa nga ng 4-piece, ayaw nga natin dyan eh. Kasi nga ayaw natin na asa itong mga taong ito doon sa ayuda ng gobyerno. At the same time, tax natin yan nga ibinibigay sa ibang tao. Pero nung nagkaroon ng clear ng guidelines at talagang mayroong natulungan, somehow natuwa na rin tayo mga kaibigan kasi nga nagiging social justice talaga. So yung ibang tao kumikita ng malaki din tax nila at the same time yung tax nila binibigay doon sa mahihirap. Yung walang income or maliit lang na income. And yet, pinutol mo yan, meron na sacrifice na ilang magiging member sana kasi gumawa ka ng iba na wala namang klaro. So, dito natin makikita mga kaibigan na talaga ito, ang purpose talaga nito is for the election. Nag-umpisa na last year. At ito mga kaibigan, pinapakita na natin ito sa previous video natin mga kaibigan. Ito. Ito, 'di ba? Ano 'yan? Anong nakikita niyo diyan mga kaibigan? O program 'yan. Sa harap niyan, ano? Ano nakikita niyo? Basahin niyo muna mga kaibigan, Anong nandyan? May logo ng Tingog Party List mga kaibigan. Distribution niya ng AKAP. Distribution niya ng AKAP. Ito pa. Ito din, pinakita na din natin ito sa previous video natin. Kasi nga, tinitake advantage. Banata natin to mga kaibigan kasi grabe. Kabulastugan ito mga kaibigan. Nasaan na yun? Teka lang. Nawala. Nandito pala mga kaibigan. Ito. Yan ha. May sinasabi pa dyan na thank you Martin Romualdez. Di ba? May sinasabi pa dyan, thank you Martin Romualdez, Ida Romualdez, Jude Asidre. Thank you. Thank you daw. Di ba? Ito yung sinasabi ni Mayor Magalong. Kailan ito nangyari? December 23 to December 27 ito mga kaibigan. Distribution ng AKAP. Bakit mayroong ganito? Of course, matatandaan niya ng mga tao ngayong darating na election. Kasi nga, napupost pa kayo, nandyan yung form nyo, nandyan yung logo ninyo. Ito mga kaibigan, harap-harapang pagnanakaw ito, mga kaibigan. Tanong natin, bakit
Si Sara Duterte lang, bakit mga Duterte lang mga kaibigan at itong si Mayor Magalong, itong bumabanat? Nasaan na yung mga tao no dati na um, nagsasabi na ayaw nila ng korupsyon, o nasa na sila Rizal Ontiveros, nasa na sila Kiko Pangilinan, Pam Aquino, nasa na yung Makabayan Black, nasa na si Laila de Lima. Bakit until now itong mga taong ito ang binabanatan, mga Duterte pa rin mga kaibigan? Again, Sara Duterte Vice President lang. Kulang ang budget binigay sa Office of the Vice President ngayon. Hindi yan makakagalaw. Bakit until now si Sara Duterte pa rin binabanatan? Former President Rodrigo Duterte wala na sa posisyon mga kaibigan. Until now, yan pa rin yung binabanatan. Hindi halatang halata na itong ginagawa nila diversionary tactic lang mga kaibigan. Bakit wala silang sinasabi dito patungkol sa ginagawa ng Congress dito sa pera ng taong bayan? O again, yung Makabayan Black. Diba yan yung pangunahing ninyo? Nag-file nga kayo ng impeachment case kay Sara Duterte kasi sinabi nyo may ginawang pagnanakaw sa pera ng taong bayan kahit wala kayong proof eh. Ito, proof ito. Pinapakita natin dito na ito, nakawan ito. Ginagamit ang pondo ng taong bayan para sa kanilang election money. Nasaan na kayo, Makabayan Black? Nasaan na kayo? Oh, ito kayo oh. Oh, anong ginagawa ninyo? Oh, ito pa rin, impeachment pa rin kay Sara Duterte. Ito, may balita dito sa UNTV. Tingnan natin kung anong ginagawa ng Makabayan Black. Nagpadala ng liham ang Makabayan Bloc lawmakers sa mga naghain at nag-endorso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na naglalaman ng imbitasyon para sa isang meeting consultation sa House of Representatives sa January 8, 2025. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may balak pang maghain ng ika-4 na impeachment complaint mula sa majority bloc. Naniniwala. O, di ba mga kaibigan? So, nasaan ang Makabayan Black? O, nandun pa rin sa impeachment case versus Sara Duterte. O. Nagsasalita patungkol dito sa budget ng taong bayan na ni alilipusti nga ni, ano ba yung term ko? Iba na lang term gamitin natin. Ako. Ano ba yung, basta, inaabuso ni Martin Romualdez o ng ibang congressman. O bakit hindi kayo magsalita ngayon? Akala ko ba pangunahing concern ninyo ay yung korupsyon ng taong bayan, ng pera ng taong bayan? Bakit dito tikom yung bibig ninyo? Bakit nandoon pa rin kayo sa impeachment case kay Sara Duterte? Kahit kayo alam nyo namang walang napatunayan. Kahit nga ikaw, Franz Castro, disappointed ka nga doon sa hindi natapos na Committee on Good Government and Accountability kasi hindi tinawag yung dalawang kernel. Bakit hindi ko nagsasalita ngayon patungkol dito sa pera ng taong bayan na parapang ninanakaw, ginagamit dito sa 2025 election? Iba ka naman, sa din kayo sa mga nakagamit nito, mga Makabayan Black dyan. Alam natin na tatakbo kayong senador. Abrosas, Franz Castro, alam natin tatakbo kayong senador ngayon eh. Isa rin kayo sa mga maka-benefit dito. Kasi nga, in the first place, itong Tingog Party List, naka-benefit na nga eh. Most likely, kayong mga party list dyan, Gabriela, Teachers Party List, of course, maka-benefit din kayo. Pang-distribute nyo dyan. Di ba? O yung sinasabi ni Magalong, 777 scheme. O kapag sasama kayo, makakatanggap kayo ng 7 million each, di ba? Or bigayan ng ayuda. Hindi natin sinasabi na maibulsa ninyo. Yet, magagamit nyo yan pang campaign.
Okay? So dito natin masasabi mga kaibigan na kahit hindi na itong mga politiko na ito, kahit hindi na sila maglabas ng sariling pera nila or kahit hindi sila maglabas ng pera na ninakaw nila galing sa taong bayan, ito lang gagamitin nila, pera ng gobyerno in a form of ayuda. Still, posibleng mananalo pa rin sila mga kaibigan. Kasi dahil sa ayuda na ito, ang laking savings na magagawa ng mga politiko na ito. Kasi nga, no need na sila maglapas ng pera. So yung mga ninakaw nila, mga kaibigan, na sinasabi ni Mayor Magalong, may bulsa talaga nila, hindi talaga nila magagamit para sa eleksyon. Kasi meron na ditong legal na vote buying, mga kaibigan. In a form of ayuda. Grabe ito mga kaibigan. So dapat gigising na tayo mga kaibigan. So hindi na ito usapan ng impeachment case kay Sara Duterte. Kung nandun pa rin, again, kung nandun pa rin tayo, kung kayong nanonood nito, nandoon pa rin yung concentration, your focus ninyo. No. Review nyo. Mag-reflect yung mga kaibigan. Baka yung concern nyo lang talaga ay yung mga Duterte. Hindi talaga yung problema totoong problema ng ating bansa, mga kaibigan. Kasi nga ito issue ngayon na harap-harapang nakawan. Gamitan ng pera ng mga tao para pangbili ng mga boto. Okay? So dito na lang po muna tayo mga kaibigan, and paki-share and like ng video na ito, then paki-subscribe na rin po sa channel natin. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw.